Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa ibang bansa na sa ating mga kababayan na nanonood sa atin na talagang tumututok sa ating programa. Hello po sa inyo. Welcome po sa programang Bidang-Bida ang ating kagandahan at kalusugan, ang programang magbibigay sa atin ng mga dapat nating malaman lalong-lalo na sa ikabubuti ng ating pangangatawan. Ito po ang inyong matatakbuhan sa problemang pangkalusugan. Ako pa rin po ang inyong mga kasama ko po si Bien Dacles at ito po ang Pinoy Health and Wellness. Ayan. At ngayong araw na ito, isang magandang usapin na naman po, isang magandang topic na naman ang ating pag-uusapan. At karamihan dito ay, parang kasabihan. Marami kasi dito yung mga sabi ni Lola, sabi ni Tita, sabi ni Nanay, ayan. Pero kasi ang pag-uusapan natin, syempre may kinalaman pa rin sa mata. At syempre pag-usaping may kinalaman sa mata, nandito pa rin ang ating nag-iisang doktor, isang ophthalmologist, na talaga mas makakapagpaliwanag sa atin kung bakit nga ba tayo meron ng ganitong problema na ating topic for today. Ang nag-iisang doktora, first time doctor natin to na babae na kasama dito sa Pinoy Health and Wellness, ang nag-iisang si Dr. Owen Hoven. Ayan. Hi. Hello, Doc. Ako pala nag-iisa? Oo. First time yun. Actually, matagal na ako naghahanap ng babae. Wala tuloy akong kasama dito. Walang kasamang babae. Anyways, ayan. Maganda pag-uusapan natin ngayon, Doc. Oh. Ito, very common. Gaya ng sinabi ko kanina, na usual tong naiisip kapag pumapasok na si Lola, si Tito, si Tita, na sinasabi nila, nagkakaroon ka nito kapag nanilip ka raw. Ay, diba? alam ko yan. Alam na agad yan. Laki ako dyan eh. Oo, no? Bata ka pala, sasabihin, ay, kasi nanilip. Correct. Ang masama niyan, sino ba sinilip mo? Oo, di ba? Ayan, alam kong alam niyo na ang ating pag-uusapan for today dahil ang pag-uusapan natin ay walang iba kundi kuliti. Yes, oo. Yung ibang tawag dito, gilitiw. Oo, sa ibang probinsya. dialect mo. Oo, hindi ko alam bakit. Anyway, pero ito yung common, kuliti. Ano ba sa English ang kuliti, Doc? Horjolum, or commonly called as sty. Sty, ayan. Oo, pero sa amin, ang mas ginagamit namin is horjolum. So, meron kaming dalawang klase, sa labas at sa loob. Wow, meron yes, pa oo. External horjolum at saka internal hordeolum. Sige, puntahan natin yung common muna sa labas. Ano yung outer hordeolum, Doc? External hordeolum. Ayan. Actually, pareho lang naman silang common. It's a matter of kung saan siya unang tumubo. Kung saan siya lumabas. So, pwedeng lumabas sa labas, sa talukap ng mata, or doon sa loob ng mata. Na pag, alam mo yung ginagawa natin ng bata, pag ginaganon, binabaliktad talukap, meron doon na tipong sa paglabas, pag tinignan mo, parang may nakaumbok lang, pero pag binaliktad mo, uy, nandoon pala. Merong mas, kumbaga, mas kitang-kita mo doon. So, basically, pareho lang naman din silang common eh. Yun lang nagkaiba lang kung saan sila lumabas. Tumubo. Eto, Doc, paano ba tayo nagkakaroon yan? Sa paninilip ba talaga? Ay, hindi. Oo, pero hindi totoo po yun. Hindi totoong nanilip. Oo. Kumbaga po meron pong nagbara doon sa tinatawag natin na parang ducts niya o sa lagusan nung ating pambasa sa mata. Kasi di ba, kung mapapansin po ninyo, yung mata natin moist. So kada pikit natin, may lumalabas po na oil dyan. So what if kung yung mga nilalabasan ng oil na yan nagbara? Naku, tuloy-tuloy pa man din yung production ng oil na yan. So, mangyayari dyan, mababarahan, lolobo, ayun na, nagkahakuliti na. Ano yung nabubuo doon, Doc? Oil din yun na hindi lumabas? Oo, actually, oil din yun eh. Kaso pag naging stagnant siya for about 2 to 3 days, ayan na. Nag-iiba na yung consistency niya. Nagiging na or pas. Nadidevelop na siya, Doc. Yes, oo. Ano yun, Doc? Para siyang pores sa loob ng mata. Ganito yan. Mas maganda siguro, gamitin ko yung kamay ko ha. Ayan, sige. Pagpalagay natin na ito yung talukap ng mata ko, itong mga fingers ko ito yung parang pilik mata. Pilik mata, ayan. In between ng pilik mata natin, meron butas dito yan. So yung mga butas natin na yan, dyan lumalabas yung ating mga oil. Kasi meron tayong dito sa area natin na parang glands eh. So, yung paglabas natin, kada pikit ng mata natin yan, may lumalabas siya na oil doon sa mata. So,
ngayon, dito yan, di ba? Ito yung mga butas. So, kada dyan, meron niya mga ducts, may mga tubo. So, kung halimbawa, mabaraduhan lang isang area na yan, tuloy-tuloy ang production yan, lolobo yan. Ayan. So, pag nagstay yan for a certain time, ay, magiging nana na yung oil na yan. Yun na, magiging inflamed na, or yung magmamaga. Tapos, yung tipong mainit na, masakit na, yun, kuliti na Kuliti siya. na ang labas. Oo. Yung ganyan, Dok, kasi ang common na ginagawa ng mga kababayan natin, hindi ko alam kung dito lang ba yan sa Pilipinas, pero karaniwan, para matanggal ang kulite, magtatanggal ng pilikmata. Yes, Totoo oo. ba yan, Dok? Totoo rin yun. Pwede natin gamitin Posible yan. din. Posible rin po. Pero, kailangan, kung gagamitin natin yung pagtatanggal ng pilikmata is make sure na malapit yung bukol na yon doon sa pilikmata na yon. Dapat pala, tinitignan mo mabuti. Oo, kasi paano kung halimbawa medyo mataas? Yung ano, o kaya medyo mababa dito, malayo sa pilikmata, kahit ubusin mo yung pilikmata mo, Hindi yan lalabas. Hindi yan lalabas. Kahit makalbo pa yan, hindi yan lalabas. So, better make sure na malapit siya. Pero pwede yon. Kasi ang pinaka-rationale naman nun is para mabigyan mo siya ng labasan. So, kung hindi siya pwede dun sa pores, baka dun sa pinagtanggalan yung eyelashes doon, baka yung pinagtanggalan nun, pwede siyang lumabas doon. Oh. Yes, pwede Parang naman yun. lumiko siya doon. Yes, oo. So, same lang din ang rationale doon sa totoong ginagawa para matanggal yun. Ano yung mga dahilan, Dok, kung bakit nababarahan yung duct nga o yung lagusan nung labasan nung oil? Nung oil. Actually, di ba, para lang may idea tayo, yung eyelashes natin is, ang function talaga niyan, maliban sa pagpapabeauty sa atin, di ba? Pagpapakinang ng ating mga mata. Yes, maliban pa doon is, ang function niyan is manala ng mga dumi. So, parang yan yung parang Parang walis, ano? Oo, kumbaga parang yan yung pantulong sa mata na hindi ka mapuwing. So, at the same time, para hindi lahat diretso sa mata mo. Kaya magulat ka pag may mga hangin, biglang pumipikit na yung mata mo, nagkukusa yan. Kumbaga parang tinutulungan yung mata na wag magkaroon ng mga foreign body na makakapag-cause ng tipong ng irritation. O kumbaga, to make the long story short, siya yung parang pangsala. Oo. Protection natin yan sa mata. So, kung nasasala yan, more or less, kung hindi mo huhugasan ng maayos, magbabara dyan. Sa paligid ng pilikmata, may ipon yan dito. May ipon yan dun sa pinakadulo, sa pinaka-roots. Ando dun yung mga dumi, alikabok, yung mga iba pang kung ano masasala ng pilikmata mo. May ipon yan. Kahit ultimong make-up. Kung hindi mo aayusin ang pagtanggal niyan, maiwan yan at nakabara rin dyan sa mga pores o yung lagusan natin ng oil glands, ng oil natin para dun sa mata, syempre babara yan. Kaya pala, isa din sa dahilan kung bakit, bukod sa para maiwasan ng pimples, talagang mahalaga na nililinis natin ang mukha. After a day na nakasuot ka ng makeup. Yes. Dapat talagang malinis na malinis. Oo, sobrang, hindi nyo lang alam kung ano nagiging damage pag iniwanan nyo yung, kasi yung iba minsan maghihilamos, pero hindi pa natatanggal ng thoroughly yung yung mascara o yung yung eyeshadow, lalo na ngayon. Meron tayong mga liquid eyeliner, gel eyeliner, mas makapit, mas matagal matanggal. Ay, totoo yan. Mas matagal nag-i-stay, pwedeng mag-clog, boom, ayun na. Pwedeng magkakaroon ng kulite. Nagkaroon na ng kulite. Ito, Doc, para dun sa mga namumblema, kasi di ba matagal yan, Doc, bago mawala, kapag wala ka talagang ginawa. Posible ba yun na parang kusa siyang mawawala na lang? Pwede naman siya, basta nakakalabas. Kasi meron naman talaga nagkakaroon ng kulite na hindi na kinakailangan magpa-doktor. Magugulat na lang siya, ay humupa na yung yung parang bukol ko. Nawala na yung pamamaga, naghupa yung bukol, wala na, good as new ulit yung mata ko. Merong ganun naman talaga. Kasi merong lagusan, meron siya nilabasan. Kumbaga pansamantalang nag-clog and then nakahanap siya ng lagusan, nakalabas pa rin. So, kumbaga, nagkaroon siya ng resolution on its own. Pero meron pa ring iba na, kumbaga, nangyayari, nagkaroon ng lagusan. Natanggalan ng konting watery yung yung nana o yung pus na na-create niya. Natanggalan ng konting nana, pero hindi ganun kalaki. Yung tinatawag... May naiwan pa rin. May naiwan pa, lalo na ang nana. Di ba ang nana, siya, so, kumbaga, may mga precipitate,
meron siya mga puti-puting kasama na hindi naman siya masatawag na talagang masasabi natin na liquid. So may naiiwan, yun yung natitirang bukol. Ngayon, yung natirang bukol na yun kahit humupa na yung pamamaga ng mata, magugulat ka, Dok, wala na yung pamamaga, wala na yung sakit, wala na lahat, wala nang pain. Correct. Pero, Dok, bakit may Meron naiwang pa rin. bukol? Oo, yun, kumbaga, naiwan. Oo, natanggalan na-dehydrate. Parang ganun lang siya. Oo. Natanggal yung liquid part, pero yung pinaka-precipitate o yung solid part, naiwan, naging bukol. Ayun, pwede pala yun, Doc. Yes. Tapos meron, Doc, na cases, natanggal dun sa isang part, tapos siguro after a day or two, nagkaroon naman sa kabila. Yung parang nagpapalit-palit lang siya. May possible indication ba yun na may mas malalang problema yung mata niya? Pwede rin, oo, pwede rin. Kasi, di ba, meron tayo tinatawag na mababa ang immunity. Merong mga ganun, mabilis kapitan ng mga ganyan. So, kumbaga, konting bakterya lang, nagkakos na agad. Konting bara lang, nag-i-infect agad. Hindi katulad ng iba na kahit sabihin mong hindi na naguhugas ng mata, talagang matatag, hindi nagkakaroon ng kulite. May mga ganon. Maaring pwede mababa ang immune system din noon. Pwede rin yun cause. Or pwede rin naman talaga na expose siya talaga. Expose siya talaga sa environment niya o dun sa field niya na talaga ang dami nasasala ng pilikmata niya na dumi, hindi niya natatanggal o walang magandang pantanggal talaga na ginagawa o hindi niya naalagaan talaga yung mata niya pagka bago siya matulog. So, nag-build up yung bacteria, So, Napaisip pa rin ako, Doc, dun sa idea kung bakit nila naisip na kapag ka nanilip ka, nagkakaroon ka ng kulite. hindi ko rin alam, actually. Siguro, Doc, dahil doon sa nasisilipan nila, may dumi. Diba? Pwede ba ganun yun? Baka. Hindi, pwede rin. Diba? No? Pero actually, nung magsimula rin ako mag-OFTA, bakit nga ba nina-associate nila doon yun? Diba? Parang ang layo kasi. Oo, sabi na huwag ka nang maninilip. So, yun ang prevention. Huwag ka nang manilip. So, parang hindi ka na magkaroon ng kulite. Correct. Pero wala akong makita. More maliban dun sa sa exposure sa dumi, maaring tama ka, maaring madumi yung pinagsisilipan. Oo, makasilong, yung mga ganun. Correct. Butas. O kaya marami nang sumisilip doon, kaya ikaw naman natamaan, di ba? Ikaw na timingan. Oo. Pwede Ayun. rin. So, Doc, yung kuliti pala, talagang based from dirt lang talaga. Yes. Or kaya Oo, na-clog hindi- lang talaga siya. Oo. So, para sa mga ganyan, aside from cleaning up your face, meron pa bang other ways para maiwasan ang pagkakaroon ng kulite? Actually, ang pinaka-prevention mo talaga is linis lang. Linis talaga. Linis lang, yun lang. Kasi marami tayong mga cases na maliban dun sa mga sinabi ko kanina na nagkukos nung kulite na yon, is meron pa rin isa pa, idadagdag ko na rin yung kumbaga, di ba, iba nagbabalakubak talaga sa ulo. Possible din na magkaroon din kasi ng parang balakubak effect din dun sa mata. Oo, so pwede rin yun. So, yung mga ganyan is yung tinatawag namin naman na parang blepharitis, ophthalmologist. So, yun naman, parang ganun din. Parang kung may balakubak sa mata, maaaring meron din balakubak sa mismong mata. So, yun din. Ang suma total, magkaklag na naman din yun sa sa mga pores. So, kukuroon na naman ng kulite. Ganun. Alright. Ito, Doc, para dun sa ways naman kung paano matatanggal. Aside dun sa pagtanggal ng pilikmata na common nating ginagawa, Yes. ano pa ba yung mga paraan para matanggal ang kulite at hindi maulit? Okay. Ang pinaka talaga natin dyan is, ang para sa akin is, i-warm compress mo. Para mapanatili mong in liquid form yung nana o kung ano man yung napupuuron, para mabilis mailabas. Hindi magkaroon ng pamumuo o magkaroon ng parang maliit na butil doon sa mata. Kasi yun ang common problem, yun ang naooperahan Mamaya sabihin ko yun sa'yo. So, yun, kailangan i-warm compress mo para mapanatiling mabilis makalabas. Mabilis siya makalabas doon sa mata yung mga nana. And at the same time, yung iba kasi maliban sa kulite, yun, isang problem is sobrang inflamed. Kung magana yung mukha niya, makita mo yung mata, yung ditong area niya na yan, magana. Nagbibigay na kami ng oral antibiotics dyan. Posibleng infected na yung ibang part. Yes, oo. Tinatawag namin dyan, preseptal cellulitis na. Kumbaga nagkaroon na naman ng panibago pang problema na nag-start doon. Oo. So nagbibigay din kami ng oral antibiotics. And at the same time, syempre, hindi mawawala yung pampatak mismo sa mata. Kung hindi man pampatak,
eye ointment. So, doon lang kami naglalaro. Mm-mm. Oo, pero yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, yung warm compress, importante. Kasi nga, kung hindi mo rin siya warm compress, ma-dehydrate, kasi kusa naman din lalabas yun eh. Mm-mm. Ilalabas yun ng katawan mo, yung liquid. Pero paano gagawin natin kung Pag may maiwan nabuo. yung may nabuong butil doon? Mm-mm. So, yung mga yun, actually, parang ano yun eh, parang cosmetic part na. Ang pangit ng tingnan sa mata Correct, mo. totoo. Lalo na pag pumipikit ka, di ba? Oo, di ba? Yung iba nga, nag-off na lang para magkaroon ng salamin. They offer eyeglasses or spectacle para hindi halata yung mga ganun nila. Correct. So, ang tawag na doon, hindi na hordeolum, chalation na. Ibig sabihin, yun na yung parang komplikasyon ng kulite na na-dehydrate, na iwan, yung parang pinaka-precipitate nung nana. So yun, there's no way na magagawa na yun ng mga oral antibiotic. Hindi na. Surgical na yun. Hindi na siya natutunaw, Yes, hindi na siya basta-basta natutunan na kung matagal nang dumating sa'yo. Kasi nga, di ba dati, sabi ko nga, merong kusang natatanggal. Pero merong iba na umaasa na kusang matanggal na hindi naman natanggal. Ayun. Dadating sa'yo after 2 months, magkatapos magkakulite, na doon na lang sila nababother na, Dok, naiirita na ako. Oo, may something na doon. Oo, may yung bukol, ang Matanggal. laki, ang pangit tignan. So yun, inooperahan na yun. Ayan. Oo. Yung operation na yan, Doc, ano yun, kita ba yun? I mean, sa labas ba siya o sa loob ginagawa? Doon na tayo nagkakatalo kung external or internal hordeolum. Okay. Oo. So kung external hordeolum yan, nasa labas, mas kita siya sa labas, definitely doon kami maglalagay ng incision. So ang procedure natin is incision and curettage. So incision, bubutasan mo, curettage, parang kakayudin mo. Kasi yung namuuna yun, nanana, is para na siyang chalk. Para na siyang puting mga chok-chok na nagdikit-dikit. So, kakayudin mo yun para matanggal mo. Yun na nagkukos ng Dumikit butil. yun, Doc, sa laman, ano? Oo, nandoon na yun sa loob. So, kailangan mo kayudin yun para matanggal mo yung buong bukol na yun o yung maliit na butil na yun. So, yun nga, either external or internal. So, kung mas makikita mo siya sa internal, pag binaliktad mo yung talukap ng mata, makita mo na doon yung yung parang kumbaga sa pigsa, di ba may mga mata-mata tinatawag? Yes. Meron din ganito yun. So pag nakita mo mas malaki siya dito sa loob, internal hordeolum yun, so more or less, pwede doon ka gumawa ng incision. Yung ganyan, Doc, matagal ba yung healing process kapag kunwaring may incision ng ginawa? No, actually hindi. Minor surgery nga lang natin yan eh. Kumbaga, within a week, totally Okay na. healed na yan. Ayan. Yung incision o yung ginawa mo na butas is maggagaling yan in 2 to 3 days. Mag-healed na yan. Mabilis lang. Mabilis pala, Doc, lang, ano? oo. Ang medyo matagal lang is minsan kahit nag-heal na yung mismong wound, healed na siya, minsan medyo may konting pamamaga pa. Yung kamukha rin ng typical na ginawang opera sa katawan mo, hindi porkit nagsara na yan, totally healed Okay na. na. O medyo may konting mamamaga. So, kaya umaabot ng 1 week. Oo. Yung ganun, Doc, after ng ganun, kasi parang yun na yung pinaka-severe, ano, Doc? Yes, Kasi na-dehydrate na, kumbaga. Oo. So, paano yung, Doc, ano yung mga dapat niyang gawin after, sabihin natin, nung surgery na ginawa sa kanya? Ano yung mga siguro sabihin natin, bawal? Meron ba mga pagkain hindi dapat kainin? Wala naman. Minor surgery lang naman din siya. Hindi naman siya yung tipong kailangan bawal kang magpagod or ganon. Hindi naman siya ganon. Ano lang siya, talaga as outpatient din yun. So, after ka maoperahan, yun nga lang ang ano lang natin, after ka maoperahan, nakatakip lang. Oo. Naka-pressure patch kami. Tinatawag namin na pressure patch kasi kumbaga, maliban sa nakapatong yan, meron pang mahigpit yan. Para hindi lang siya magdugo na magdugo. Ayun. Para maiwasan lang yung tinatawag natin na pamamasa sa mata o hematoma. So yun lang ang iniiwasan natin. Pero other than that, wala naman. At saka dapat hindi siya open, Doc, ano? Oo. Hanggat maaari, lagi siya nakatakip kasi baka ma-infect, diba? Sa amin kasi, kumbaga parang 24 hours lang yung pressure patch eh. After that, pwede na. Oo, pwede na yun. Maliit lang kasi yung incision site na yun. Hindi siya ganun kalaki na tipong magiging open siya. Hindi. Maliit lang yung incision natin na yun. Actually, parang mga 1 to 2 millimeters lang. Napakaliit lang nun. So, hindi naman siya kinakailangan na palaging dun sa 1 week na yun, naka-cover yung mata. Hindi. Usually, 24 hours lang siya. Within the 24 hours, okay na, kinumagahan.
pwede mo na siyang tanggalin, linisin mo, tapos lagyan mo ng ointment, tapos na, gawin mo na yung daily routine mo. Ayun, yun naman pala. At least kahit Yes, pa paano, oo. di ba, na napalubag natin ang mga mabibigat nilang problema. Tama. Kasi yung iba baka, di ba, natatakot sila. Lalo na pag kami mask kasi, di ba, Doc, parang nakakatakot kasi baka pwede siyang lumala or Oo, lalo na doon sa mga seamans namin, kasi di ba nga, nagki-clearance din ako sa mga seafarers natin na kababayan. So, usually, yung mga company na sa mga shipping lines, hindi nila gusto na merong ganun eh. Ah, okay. Oo, though sa land base, hindi natin kinakailangan operahan yan ura-urada kasi hindi naman siya magkukos ng any form na magiging grabe pa siya. Usually, ano lang siya parang granuloma formation lang yan. Hindi siya yung nakakatakot. Pero pag nag-ship-based ka o sea-based, ayaw ng mga company niyan. Kaya pinapatanggal nila yan. Kasi parang considered as tumor yan or mass. Oo, parang takot sila ano kasi, dyan. maaari kasing lumala, Doc. Yun Yes. siguro yun nasa thinking Yes, nila. oo. Mahirap. Oo, sinasabi namin na hindi naman lalala, pero yun nga, yun ang requirement nila. Ayaw nila ng any mass Ayun. sa mata. Ito na lang, Doc, message na lang natin. Ayan, para doon sa mga kababayan natin na medyo natatakot, lalo na kapag siguro tumatagal na yung kuliti sa kanilang mata o yung tipong kanina na napag-usapan natin na nagpapalipat-lipat yung kuliti niya. Ano po yung mensahe ninyo? Ano po ba yung mga dapat nilang tandaan na hindi gawin para magkaroon ng kuliti? Okay, yung mga hindi dapat Oo, gawin, hindi dapat gawin. So, Bukod sa paninilip. Oo. Talaga yung sinisingit ko yung yun. paninilip, Oo. no? So, hindi dapat gawin. So, basically, dapat hindi mo masyadong, huwag kang masyadong magtanggal ng pilik mata kung alam mo may kuliti ka. Oo. Kasi baka hindi baka maubos yan, hindi pala, yun ang site talaga na dapat mong tanggalan. Kasi, yun nga, kung malayo siya sa mismong pilik mata, kahit nga makalbo mo nga yan, katulad sabi ko kanina, walang effect yan. So, ano pa ba? Ayun lang siguro, pero para sa akin, ang pinaka-the best pa rin is, linisan mo yung mata mo after. Hindi lang yung face mo, yung katawan mo. Take time na linisin yung mata. And, eto pa isang tip, kasi, ang usual natin, di ba, pag nagsihilamos tayo, pikit na pikit yung mata, nakaganyan, di ba? Hindi nakikita yung roots. Hindi mo nalilinis yung roots doon. So basically, ang nalilinis mo yung tip. Yung tip ng eyelashes. Naiiwang marumi yung roots. Oo. So kung hanggat maaari, kung kaya mo, yung malumanay lang na pikit, saka mo i-rub ng konti yung yung sabon mo na mild. So ang pinaka gusto kong panlinis sa mata yung pambata na mga shampoo. Yan, meron dyan mga parang mga no tears formula. May mga ganun di ba? Yung gentle sa eyes. Ayan, pwede mong gamitin yan. Panlinis mo yan sa sa mata mo. Yung malumanay na pikit, saka mo kuskusin lang ng tama lang sa yung pressure. Yung hindi naman talaga kailangan kayude. Oo. Kasi doon mo siya malilinis ng maayos. Kasi nga, di ba, ang ordinaryo hilamos natin, pikit ganyan. Correct, diba? yan yung karaniwan, Doc. Yes, Takot malagyan ng sabon ng mata, di ba? Oo. Hindi naman nalilinis yung natin, yung mismong pinaka-roots. Ando doon yung mga dumi, doon naiipon. So yun, doon nagsisimula ang problema. Isa sa cause yun. Ayan. Talagang mahalaga pagdating sa mata, Doc, ang malinis ka talaga sa iyong pangatawan. Hindi lang sa pangatawan, lalo na dito sa eye area Take natin. time. Huwag din matutulog ng naka-makeup. O natutulog na hindi naglilinis. Yes, diba? oo. Mahalaga kasi, talaga yan. Lalo na sa ating mga babae na mahilig mag-makeup. Correct. Kasi hindi natin masasabi, part na rin ng natin yan ng everyday lives natin na kailangan well and groom ka, di ba? Pero syempre dapat, at the end of the day, linisin mo yung mga nilagay mo na makeups. Kasi ikaw ang mahihirapan dyan Correct. Ikaw rin ang at the end, ikaw rin ang masasaktan pag nagkaroon ka ng problema sa mata o na-inflame yan, ikaw din. So, make sure na malinis lang lahat. Alright, ito, para doon sa mga kababayan natin na gustong makausap si Doc muli para sa kanyang mga tips, lalo na pagdating sa mata, paano po ba kayo ma-reach, Doc? Yes, you can reach me at my cellphone number at 0939-9177-168 or you can visit me at Supercare Medical Center and by appointment at Manila Doctors Hospital and at Beauty on Call at sa Palok, Manila. Yung
yung Beauty on Call nyo, Doc, meron ba yung Facebook or... Yes, oo, may Facebook page din yan. Type nyo lang, Beauty on Call, lalabas na yan dyan. Actually, it's an aesthetic clinic and laser center. Ano doon din kasi yung clinic ko as Ayun. Derma and Ofta. So, magkakasama siya lahat doon. Oo, di ba? On the side, tawag dito, cosmetic... Yes, oo. Diba? Nandun din yun. So, Hi, Doc Toots. Pwede yan yun, no? One-stop shop din, Doc. Yes, oo. Oh, courtesy of... Yes, Doc. idol siya ko yun nagtuturo, eh. di ba? Ayun. Hello, Doc. Hi, Doc. Nami-miss ka na ni Doc Owen. Nami-miss ka na namin. Oh, Yes. Ayan, sa susunod ulit ay makakasama natin si Doc Owen. Siyempre si Doc Videl. Ayan. Yes. At maraming salamat, Thank Doc. you, Miss Videl. Sana hindi kayo magsawa, lalo na sa pagmumukha ko. I know, of course not. Ayan, kagaya ng mga kababayan natin na hindi din nagsasawa sa akin dahil wala silang choice. Ayan, maraming salamat po, Doc, ulit sa inyong pagsama sa amin. Sana My sa susunod pleasure, ulit. yes. Ayan, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mata. Go. At ating mga kababayan, siguradong marami pa kayong gustong malaman para sa kalusugan ng inyong mga mata. Ayan. At syempre, lalo na po doon sa mga feeling nila ay wala ng future ang kanilang mga eyes, posible pa yan. Yes, Di ba, Doc? oo. Oo. Basta makausap nyo lang si Doc Owen. Ayan. Again, maraming salamat po. Maraming salamat din sa ating mga viewers here and abroad, lalo na sa mga patuloy na tumututok sa ating programa through our Facebook Live, that's dzrhnews.com, at sa ating website, dzrhnews.com, at sa ating YouTube channel. Ayan po. Hello po sa inyo at maraming salamat po. At para sa mga katanungan nyo pa, pwede nyo lamang po yung ilagay sa aming comment box. Ilagay nyo lamang po ang inyong questions, suggestions, at kung ano pa man na may kinalaman sa inyong kalusugan. At hanggang sa susunod sa ating pagsasama-sama muli, kung saan ang ating kalusugan ang laging bida, kung saan lagi nating pinapaalala na sa usaping kalusugan, prevention is still better than cure. Magkita-kita po tayong muli at ako pa rin po ang inyong makakasama. Ako pa rin po ang inyong best friend sa usaping pangkalusugan at kagandahan. Ako po si Bien Dacles, hanggang sa susunod na episode ng Pinoy Health and Wellness. Bye!